So, the last one, ma'am, is Sa pinakahuling budget deliberation ng Senado sa Department of National Defense, may pinakiusap na dalawang bagay si Defense Secretary Gilberto Teodoro sa mga senador. Una, ay i-repeal na lang ang batas ng revised AFP Modernization Program, dahil di umano ito tumutugma sa landas na dapat natatahakin ng sandatahang lakas, para sa pagpapalakas na kanilang puwersa. Hindi umano ito makapagbibigay ng stable na AFP modernization. Nais ng kalihim, na gawing for project basis na lamang, na sa ating pag-intindi, ay bibilhin ng Department of National Defense ang mga kagamitang pandigma, na angkop sa kasalukuyang panahon at teknolohiya. Kanyang ipinaliwanag, na ang nakasaad sa batas na 15-year AFP Modernization Program, ay hindi akma sa realidad ngayon, na mabilis ang pagbabago ng combat environment. Sinasabing ang mga kagamitan na bibilhin ngayon, ay maaaring obsolete na pagdating ng ilang taon. Hindi ito makapagbigay ng updated at modern na technology sa ating sandatahang lakas, dahil ang mga kagamitang pandigma na bibilhin sa susunod na 5 taon halimbawa, ay pinaplano na ngayon, at hindi natin alam na ang kagamitan na iyon, pagdating ng 5 taon, ay obsolete na pala, at hindi na siya akma sa technology sa mga panahong iyon. Pangalawa, pinakikiusap ng kalihim sa mga senador, na tatanggalin na ang mga limitasyon sa kanila ng batas, para sa pagpasok ng Department of National Defense sa financing schemes, na ino-offer ng maraming mga bansa. Sa kasalukuyan, ang Department of National Defense, ay maaari lamang na umutang ng hanggang $300 million, na napakaliit na halaga, para sa mga malalaking kagamitang pandigma, halimbawa na lamang ng mga multi-role fighters at submarines. Ang magandang balita, na ating nakikita sa budget deliberation ngayon ng Senado, ay ang agarang paggarantiya ng mga senador, na miyembro ng nasabing committee, na sina Senador Loren Legarda, Senador Bongo, Senador Win Gatchalian, at Senator Bato de la Rosa, na agad na hinimok ang Department of National Defense. Naibigay agad sa kanila ang proposal, na nais ng Department of National Defense na baguhin, sa sinasabing batas, at ginagarantihan nila, na tatrabawin nila agad ang nasabing batas, at aasahang bago matapos ang taon, ay mababago na ang nasabing batas, ayon sa nais ng Department of National Defense, upang mapabilis ang pag-acquire ng mga kagamitang pandigma, na kailangan sa Comprehensive Archipelagic Defense Strategy, ng sandatahang lakas. Kung mangyayari nga ang pangako na ito, ng mga nasabing mga senador, ay inaasahan natin, na makakagalaw na, ang Department of National Defense, upang mabili na ang mga kagamitan, na matagal na sanang na-acquire. Nagiging malinaw din sa nasabing budget hearing, na sinasanay na ng Department of National Defense ang gobyerno, na maglaan ng malaking pondo bawat taon, para sa maintenance and operation expenses ng kagawaran, dahil hindi umano mapipigilan, nalalaki na talaga, ang maintenance and operation expenses nila, dahil dumarami na at dadami pa, ang mga kagamitang pandigma ng bansa. Tinutukoy ni Secretary Teodoro halimbawa, ang pagdating ng 2 Malvar-class frigates, at parating pa ang isang offshore patrol vessel ngayong taon, ang BRP Raja Sulaiman, at 2 pang offshore patrol vessel sa susunod na taon, at ang pagdating din ng 3 mga bagong C-130 aircrafts. Ang mga kagamitang pandigma na ito, ay inaasahang magpapalobo ng MOOE ng kagawaran, umpisa sa susunod na taon. Inaasahan pang papasok na sa serbisyo, ang 2 maritime patrol aircrafts ng Philippine Air Force, ang ATR-72, na binili mula sa Israel, na kasalukuyang nasa bansa na, para sa final equipments fittings. Nitong nakaraang araw, ay nag-deliver na naman ang India, ng karagdagang battery ng BrahMos missile system sa ating AFP, upang makumplito nila ang 3 battery, na in-order ng Pilipinas sa kanila. Ang mga ito, ay nangangailangan din ng malaking pera, para sa maintenance and operations expenses. Dagdag pa ni Secretary Teodoro, ang mga munitions ng bagong kagamitan, ay kailangan ding i-replenish, tulad na lamang ng missiles, dahil kailangan din ng mga sundalo, na sanayan ang mga sarili, sa pagpapaputok ng mga missiles na ito, sa mga gagawing exercises sa susunod na taon.
Nakakatuwang nagpakita ng suporta ang mga senador sa nasabing budget hearing na bagamat medyo nakakadismaya ang pag-acquire ng mga malalaking items sa AFP modernization program nitong mga nakaraang taon, ay tila nakakita tayo ng liwanag mula sa budget hearing na ito sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga balakid sa plano ng Department of National Defense na gumamit ng soft loan para sa mga malalaking kagamitang pandigma na may malalaking halaga. Sana ay ito na ang susi sa mabilis at tuloy-tuloy na AFP modernization. Narito ang clip sa nasabing budget hearing, mangyari ay tapusin natin ang panunood, at magbigay ng inyong opinion kung magkakaroon ba ng liwanag ang multi-role fighters at submarines sa susunod na taon. So, the last one, ma'am, is the repeal of the way we do the revised AFP modernization law of 15-year horizons. That is the worst disincentive to stable modernization. The amendment of the AFP modernization law. Canalizing the modernization to 15-year horizons is an invitation to obsolescence. And it does not allow us to keep in hand with the times. Yes, ma'am. Anong kuha natin, Madam Chair, yung extension? Hindi. Repeal lang. Repeal na lang, Your Honor. Tapos for project basis na lang. Okay. Simple repeal ho. Kasi yung RAFP-MP portion ng budget natin, pambayad lang ho sa MICA yun. Wala tayong mabibiling bago na worth ano. So, ang gawin po natin, nag-usap po kami ni Secretary Recto at ni Secretary Pangandaman. Unang-una, sa mga in-order po nung araw, hindi po sinabay yung infrastructure para dun sa mga yon. Hinahabol pa natin yon. Kaya for this year po, humingi na lang po tayo ng karagdagan MOE. Dahil, for example, next year, may 3 C-130J na darating. Yung MOE nun, kalaki-laki. Yung mga barko po na dumating, yung MOE para sa steaming hours po niyan, ang replenishment po ng munitions natin na kailangan naman isanay. So, lakihan na lang po ang MOE dahil kailangan masanay na rin po yung gobyerno na lalaki talaga yung MOE natin habang dumadagdag ang mga kagamitan po natin. May we have the name of the measure and may I check if there's a filed bill? Wala pa rin. Wala pang nagpa-file. Okay, ganito lang. So, if you have, ayan, si Senator Sherwin, all of us here can be co-authors. Yeah. All of us here Anyway, can be organizational, ma'am, all of you co-authors already. Okay. Yes, ma'am. So, Repeal yun, sir. Repeal. it's a simple repeal. It's a simple Line lang repeal. Ayan. We can file it this week. Tapos another line to allow us to access with the consent of the DOF foreign financing. Kasi may cap ho ang foreign financing sa amin. Sige. Kindly There's a give it cap. to us within the week. Yes, ma'am. And we can We'll jointly file it. We can hold the hearing during the break. We can sponsor it in November. Find a counterpart in the House. It can be enacted into law before Christmas.